Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. For today's video po, ang i-share ko po sa inyo itong pacham-pacham recipe ko po ng spicy braised beef. So, ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayo ditong 1 kilong brisket beef. Ayan po. So, ganyan lang po yung pagkahiwa. Meron po tayong 5 cloves na chopped garlic, 1 teaspoon ng chili powder, 1 teaspoon ng crushed black pepper, 1 tablespoon of rosemary, tapos sliced onion. Ayan po. So, yung rosemary ko po ay frozen, kaya ganyan po yung kulay niya. Tapos, meron po ako dito sliced carrots, half dice ng red bell pepper, at saka yung beef broth cube, extra virgin olive oil, Maggi seasoning, tapos Licom key oyster sauce, Chinese rice wine, lalagyan din natin ng dark soy sauce, tapos Kikkoman light soy sauce, and sesame oil. So, yung sa mga soy sauce na ganyan, bahala na po kayong mag-modify dyan. Ano po? So, ngayon, first procedure tayo. So, ang gagawin natin is magpainit lang ng kawali. Nilagyan ko ng extra virgin olive oil. Tapos, nung mainit na, ginulat-gulat lang natin yung carrots natin for at least mga 2 minutes. Hanggang sa medyo mag-brown-brown lang siya ng konti. Ayan po. And then, pagka okay na yung carrots natin, set aside lang muna natin. Tapos, ang susunod natin gagawin dyan ay yung namang bell pepper. So, yung bell pepper, mabilis lang talaga. Seconds lang sila. Siguro mga 15 to 20 seconds. Yun, kasi mainit na talaga yung oil. Tapos, malaki nga yung kawali. So, mabilis lang sila, mabilis lang silang gulatin. Ganun lang. Boom! O, diba? Char. Walay na naman tayo dyan. And of course, pagkatapos natin gulat-gulatin yung ating red bell pepper, ay sasantabi na muna natin, kagaya ng ginawa natin sa carrots natin. And then, ngayon, igigisa natin yung ating mga spices natin. Yung sibuyas, tapos bawang, tapos rosemary, yun. So, gigisa natin sila. Sinasali ko na din yung chili powder at saka yung crushed black pepper. So, lahat-lahat na sila. Yan, para masaya, di ba? Sabi nga nila, the merrier, the merrier. Tama ba yan? Ako lang natawa din. Kaya, so, ngayon, gisa-gisa natin sila hanggang sa humalimuyak. Ayan, ang bango-bango na nila that time. Tapos, lalagay na natin yung ating beef. So, sa ganitong procedure po, okay na po na kahit hindi marinate yung ating beef. Kasi, kung sa Bisaya pa, pasuro po na to ang timpla sa baka, no? So, papasip-sip natin talaga yung mga tawag nito, yung mga seasoning na ilalagay natin para maging mas malasa yung karne. So, ayan, nilagyan ko na ng at least mga 3 tablespoons of Maggi seasoning. Tapos, lalagyan ng Kikkoman light soy sauce. Ayan, so, ganun din siguro. Mga 2 tablespoons lang pala. Tapos, yung dark soy sauce natin. Ayan. So, yung dark soy sauce natin, kahit na mga 1 tablespoon lang. And then, oyster sauce. Ayan, so, nasa mga yan, mga 3 tablespoons po. Kasi ako sanay na ako sa tansya-tansya. Tapos, lalagyan natin ng Chinese rice wine. Pwede din naman kayong gumamit ng red wine or white wine. Ayan po. So, optional. And then, lalagyan natin ng beef na cube, broth cube. O, diba? So, ngayon, halo-haluin muna natin. Tapos, huwag pong lalagyan ng tubig. Ayan. So, para para sip-sip niya yung yung seasoning, mga seasoning na nilagay natin. And then, later on, makikita nyo dito sa video na ito, kapag nag-start na siyang magmantika, doon pa lang natin siya, as in talagang palalambutin. Doon natin lalagyan ng warm water. Ayan, so, ayan po, nag-start na po silang magkulo-kulo, diba? Tatakpan natin para para mas mabilis. Ganun ba yun? So, check nyo paminsan-minsan kasi baka natuyuan na, nasunog na, diba? So, halo ulit. Kaya yun. So, sana po mga lovely people ay matry nyo itong recipe na ito. Medyo maanghang lang. Adjust nyo na lang po yung chili powder. Kayo na pong bahala. Depende na po sa panlasa ninyo.
Tapos, ayan, chinek ko na naman. Kasi nga, madalas masunugan, ewan ko ba? Pagka ganitong niluluto ko, So, ayan, okay pa naman sila. Konti na lang yung sauce nila. So, konting konting pakulo pa. Konting ayan. So, kita nyo, medyo nag-start na siyang magmantika. So, ngayon, pagka ganyan nang wala na, nasip-sip niya na yung sauce, yung mga seasoning na pinaglalagay natin nung una, doon pwede na natin lagyan ng warm water. Warm water para mas mabilis kumulo. Pero kung wala naman kayong warm water, di gamitin nyo ng yung normal na, huwag yung i-stress yung mga sarili nyo dyan. Kaya yun. So, ngayon, ang gagawin na lang natin is isi-simmer natin hanggang talagang lumambot yung karne. Siguro kung gusto niyo over medium heat, gano'n, dahan-dahan, 'di ba? Tapos nilagyan ko pala ng ayan, brown sugar kasi medyo parang kulang sa pitik konti. 'Yun, 'di ba? Gusto ko yung nagpapang-agaw konti yung anghang, may konting alat at konting tamis sa buhay. O, 'di ba? Char na naman. Ayan, so halo-haluin lang, tatakpan ulit, yung gaya ng sabi ko. Lagyan lang ng warm water hanggang sa lumambot siya. So, ito, beef na ito, siya, almost 2 hours ko siyang, sinimmer hanggang sa lumambot talaga siya, di ba? Kasi masarap yung pagkagat mo. At saka, syempre minsan, di ba, may karne din na nabibili natin na, oo, napapalambot natin. Pero pagka kinain na, alam niyo, parang nagngunguya tayo ng sinulid, di ba? So, itong karne ito, masarap talaga siya. Ayan, so ready, almost ready na, no? So, mga 15 minutes na lang yata. Pwede nang i-off yung stove. Ayan, kaya nilagay ko na yung carrots natin. Tapos, maya-maya niyan, siguro mga 3 minutes before talaga totally matapos yung cooking natin, nilagay ko na rin yung bell pepper red natin. So, nilagyan ko lang ng konting tubig kasi hindi na ako naglagay ng starch kasi medyo malapot na siya, lumapot siya ng kusa. Nilagyan ko lang ng konting tubig kasi nga mahilig sa salsa yung amo ko, si Boss Marco. Yan, so, kaya yun, nag-add ako ng konting water. And then, hanggang sa, yan, kumulo siya ulit. And then, okay na, nilagay ko na yung red bell pepper. Tapos, konting halo-halo lang. So, ngayon, kung gusto nyo mas luto yung mga vegetables nyo, bahala na rin po kayo mag-adjust doon. And then, para lang naman din may konting kulay yung buhay nitong ating experiment, lalagyan din natin yan ng sesame oil. Kasi yung bangon yung sesame oil talaga, wala lang, gustong-gusto ko. Kaya yun ko. Pero may iba na ayaw nila yung sesame oil. Kaya yun, so kamusit natin mabulol doon. And yan, mga lovely people, tapos na po yung ating pacham-pacham recipe. So, para po talaga gumanda naman po siya, inilagyan ko lang po ng sibuyas dahon para garnish. Kung meron naman kayong parsley, ay pwede rin po. Basta bahala na po kayo magpaganda sa anyong braised beef, spicy braised beef. So, ayan po, ganun lang po yung ating procedure tsaka yung mga ingredients natin, mga lovely people. And gaya po ng sabi ko, sana po ay masubukan ninyo at pag nasubukan nyo, sulat nyo lang po yung feedback sa baba. Abangan nyo na lang po yung tikiman time. And thank you for watching. Hello, welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham recipes. Diba? So, it's tikiman time po. So, syempre, meron po din ako sinaing, yung rice, tapos ito po yung polenta. So, meron tayong Asian, tapos Chinese. Parang ito yung typical na, nila dito, yung pinipair nila sa yung mga braised beef na ganun, or stewed beef. Char! Yung pronunciation, choose to, diba? So, ngayon, tikman natin kung maanghang ba talaga siya, kung anong lasa niya. So, partner ko muna siya sa polenta. Polenta. Form yung polenta, no? I-google nyo na lang ito. So. Perché le vuoi dare anche? Buono? Sarap, no? Masarap. Masarap. Masarap po. Okay, natsambahan naman natin. Yung anghang po, bahala na po kayong mag-adjust. Kasi yung chili pepper na nabili niya, talagang sumisipa. So, naninipa po ng lamunan. Ramdam ko po, naningiliti yung anghang.
Pero yung timpla, tama po, yung karne napakalambot. Kaya yun, at saka, syempre, kung may mga handaan kayo, pwede nyo rin pong iserve. Pwede rin po kayong gumamit ng pork or chicken sa ganitong recipe. Depende po sa inyo kung ano po gusto niyo. Ang sa akin lang, makapagbigay po ng idea. So, ayun po mga lovely people. Sana po ay may natutunan na naman kayo ng isang bagong recipe na pacham-pacham. So, enjoy lang kayo dyan. And paano po? Thank you po pala sa ating mga new subscribers dyan. Shout out kay Roxanne at saka sa kanyang family na taga Cavite. Hello po sa inyo dyan. And thank you po sa ating mga new subscribers natin. At para po doon sa hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman po, please, di ba? Kayo po ay mag-like, share, at mag-subscribe kung meron po kayong mga tanong o suggestion or mga kahit pang kaanong kaik-ikan dyan. Isulat niyo lang po sa comment section. So, paano po mga lovely people? Tatapusin lang po namin itong lunch and dinner namin. Hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipes. God bless, keep safe. Ciao, ciao!